ng Bloomberg ang Pangulo, nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo? Wag na siyang wag nang namabahala ang gobyerno ito, ang pangulo natin. Pangulo nila. Wag na sila mabahala kasi burado naman na eh. Walang makita dahil burado na sa isip ng taong bayan ang pagmumukha niya. Sigurado. Ang isa lang talagang tumatak sa isip ng ng taong bayan ay isa siyang masamang pangulo. Yun lang po. Legasiya ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya sa nakikita ng taong bayan. Wala nang legasiya. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Yan ba yung wala siyang ginawa? Yan ba yung legacy na gusto Wala naman niyang talaga. Totoo, tama. mapanatili na nakawan, kaliwat kanan? Tama. Pandarambong, kaliwat kanan? Tama. Tama rin. Pagsisinungaling, kaliwat kanan? Yan ba Lahat legacy yan, na gusto tama. niyang mapanatili? Because kung ang legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Ang legacy, nahaharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the impeachment of the Vice President. Ay impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo na dapat sana'y katuwang niya kung tutusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Yan na nga po, mga kababayan, natuloy pa rin ang buhay dito sa mga buhayang politiko, dito sa gobyernong bangag na ito. Kaya ang tanong ng taong bayan at ang tanong din sa buong social media na ngayon ay kung ano ba ang legasiya na may iwan ng bangag na ito, ng gobyernong bangag na ito. Ito ngayon ang tanungan na tumatatak at kasalukuyang issue na bukod sa oil crisis na nararanasan ng ating bansa ngayon. Kaya, Mr. President, Marcos Jr., wala kang legacy na may iwan sa utak at isip ng taong bayan. Ang totoong legacy mo ay ang tumatak sa taong bayan ay isa kang sintu-sintu na sunod-sunuran sa asawa mo at pinsan mong tambaluslos. Pero ang highlight na legacy mo talaga ay yung sinabi at binulgar ng kapatid mong senador Amy Marcos na ikaw raw ay di umano ay addictus benedictus. Yan po ang totoo. Actually ay marami po, sa totoo lang mga kababayan, mga kapadskes. Kagaya ng mali-malita na ibinulgar ng 18 Marines na sinasabi nating na Maleta Blues na kinurakot ninyo sa pera ng taong bayan. Yan ang pinaka-highlights din talaga. Ang taong addictus benedictus sa totoo lang po kagaya na ito ni di umano na ang tao kapag ang hide na sa ipinagbabawal na pulburon ay wala na sa katinuan at syempre alam naman natin, di ba? Wala na rin sa katinuan, talagang wala na. At syempre, wala na rin konsensya. Yan po ang talagang nasa utak nila. Wala na silang konsensya dahil wala na nga silang pakialam sa mga nakapaligid sa kanila. Basta sila matulog ng nakaiga lang at magandang sa katawan, epekto, 'di ba? Na dahil kinain na nga ng pulburon ang utak at memorya niya, 'di ba? Kasi ang mananaig sa mga taong addictus benedictus ay kawalan na ng konsensya at puro tamang hinala ang tama niyan. 'Di ba? Kaya nga tingnan ninyo, may kukonekta lahat natin dito sa pagkidnap kay Tatay Digong. Dahil ang hinala ng Marcos na ito, dahil nga sa tamang hinala ay kaaway niya si Tatay Digong. At nawala ng utang na loob.
nagkakahay sa katawan at utak na sa ganyan pa man, nawala na rin ang konsensya, di ba? Nananatili sa katawan at utak ang may wagang pulburon, di ba? Minsan nga, habang nagsasalita siya at biglang preno ang pagsasalita niya, mapapansin ninyo. Siyempre, pag napansin niyo na biglang idadaan sa tawa at nauutal na, yun, napepreno-preno na yun. Wag ba, pag nagsasalita, biglang preno preno-preno. Kasi, napepreno na rin ang utak niya, napepreno, bigla na rin preno ang memorya niya. Na epekto ng pulburon sa utak at sa memorya na biglang blackout saglit lang naman, di ba? Kaya mga kababayan at kapatspres na sana ay ito na ma-list naman tayo ng usapan, no? Na maibsan na sana ang problema natin sa lumalalang giyera at oil crisis sa buong mundo. At talaga naman ito ang major problem natin sa ngayon at sa kinakaharap na susunod na araw. Hindi natin hawak ang susunod pang araw at buwan. Dahil nga, 'di ba? Ah, na ang problema natin sa lumalamang giyera oil crisis sa buong mundo na talaga namang ito ang major problem, 'di ba? Ngayon na kinakaharap ng susunod na araw. Sa totoo lang, walang solidong plano ang bangag na gobyernong ito. Unat sa una pa lang na pagsasalita niya. Saan ba natin siya makikita? 'Di ba? Puros mga inauguration ng mga daan, mga kalsada lang ang pinupuntahan niya ngayon. Hindi niya inaasikaso kung anong problema ng DOT. Yung Department of Energy, DOE pala, yun, na talaga namang pinupukpok na ng Senado. At balita pa natin, yung secretary ng DOE ay hindi magilap, parang umiiwas, di ba? Dahil nga wala siyang kaplano-plano at hindi kwalipikado Unang-una kung bakit yan ang ikinaiinis ni Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, at bakit lumaya siya sa gobyernong ito. Yan nga, pagdating ng problema at disgrasya, hindi na masolusyonan at hindi na maasahan ng mga bawat sekretary. Kasi pinagpupulot lang nila at palakasan lang. Hindi nga nila inalam kung ano kwalipikado. Ayan ang problema ngayon. Yan ang dumarating na at nagre-resulta na ang problema sa kagagawan nila. Kung bakit nila kinukuha ang mga kamag-anak, kaibigan, palakasan lang, 'di ba? Kaya eto, no, palibhasa yung eto kasi si na no, 'di ba? Kaya paano kaya kung 'di ba, sa palagay natin, magtagal ang giyerang ito, nakagagawa ng Amerikanong president na si Donald Trump, 'di ba? 'Di ba't ini-impeach siya sa Amerika ngayon? Palibhasa ang mga kano ay interesado lang sa mga langis, sa mga bansang mayayaman sa langis. Kaya naghihimasok sila, meron pa nga dinampot 'di ba? Kunyari, addict daw 'di ba? Hindi kaya ginigiyera nila ang bansang hindi pumapabor sa kanila dahil nga interesado na sa langis. Baka naman hindi sila mapagbigyan ng Iran tungkol sa mga langis kaya ginigiyera nila, 'di ba? Inuutusan nila nagdidikta sila sa mga bansang mayayaman sa langis na kailangan pumabor sa kanila. Ang ibig sabihin nun, kailangan makakuha sila ng maraming langis para sa kanila. Yun ang trabaho ng Amerika ngayon. Gagawin lang tayong base militar, tayong mga taga bansang Pilipinas, 'di ba? Kaya tayong bansang Pilipinas, itsapwera tayo sa bansang Amerika. Dahil hindi tayo yung mayaman sa resource ng mayamang langis. Ganyan kabalahura ang Amerikano. Dahil wala silang mapapakinabangan sa atin, unang-una. Gagawin lang tayong base militar niyan. Naging base militar na nga tayo sa pamamagitan ng EDCA. Di ba? Mong bagay nakaamba para sa mga China. Dahil
kalaban nga nila ang China, eh, di ba? Ang China naman kasi, may mayamang langis yan. Siguro nakakapagtayo na sila ng mineral oil dyan sa bansa nila. Marami, di ba? Kaya walang problema sa mga China eh. Kaso, ang problema naman ng China, binabalahura naman tayo. Eh kaso, dapat tayo, dapat ang number one na talagang meron sa atin eh, pagawaan ng langis. Dapat tayo ang, ano, sa ilalim ng lupa, naghuhukay na tayo ng sarili natin langis. Noon pa, dapat noon pa. Eh, inumpisa na nga ni Tatay Digong noon yan eh. Nakaplano na yan. Kumbaga, iniisa-isa niya lang. Eh kaso, nung pumasok ang gobyernong ito, nawala lang lahat. Dahil pinasok ng mga kaliwa ang gobyernong ito. Sila-sila lang, nagsanib na sila eh, di ba? Nagsanib sila laban kay Tatay Digong. Nagsanib puwersa sila ngayon. Eh ano nangyari sa bansa natin? Wala. Kagaya niyan, nagkaroon na ng giyera sa ibang bansa. Yari tayo, di ba? Kaya ito po, no, ah, bago po ang lahat, I welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito, no, panoorin po muna natin ang video ito na may pasaring dito si Attorney Guanzon kay PBBM, kay The Junior. Ito, no, pakinggan po natin at napadaan po sa akin po si ano eh, Attorney Guanzon eh, na ito po, no. Normal lang daw ang lahat. Eh, huwag kayong mag-alala. Sabi ni De Junior, Normal na normal. Siya lang ang abnormal. yung tumpak, di ba? Tumpak siya ron. Abnormal na ang dating, di ba? Hindi lang sa kalusugan, abnormal na rin sa physical. Talagang iniyari na ang utak, di ba? Ito, may pasaring din ng magandang babae na to. Na talaga namang, ewan ko ba, etong si John Vic Remulla, talagang kursigido na sa 2028 eh. Tatakbo talaga. Eh kaso, hindi naman siya abogado. Ginagaya niya yung kapatid niya eh, na restitution, di ba? Ito, pakinggan po natin yung babaeng ito. Mga bata ni Baka, Oh, puro ayan may mga po, tama. di ba? Si John Vic DLG Secretary, para magbibigay ka ng statement na kailangan mo nang magbigay ng $1 billion nitong si Saldico para makapasok siya as witness dito sa flood control ghost project Kinemeron. Nakikialam eh, DILG. Hindi ka DOJ. Hindi ka parte ng Kaya DOJ. nga, Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Hindi mo trabaho as DILG Secretary, yung mga ganyan-ganyang Nash. Masyado ka maepal. At saka yung kaya nga maepal dahil sa gusto niyang tumakbo sa 2028. Tahimik na yung ano niya, di ba? Wala nang bagay tahimik ngayon. Ayun, umiepal naman siya tungkol sa ganyang restitution at kinapakilaman nila. Kaya galit na galit si Marcoleta dyan sa mga yan eh. billion na yan, paano mo yan nakuha? Saan mo yan nakuha? Kung sakasakaling magbibigay, saan dadalhin? Ito yung pinaglalaban palagi ni Senator Marcoleta. Restitute comes after, not before, not during. Wala sa batas yung sinasabi nyo eh. Korte lang ang pwedeng magsabi niyan. Hindi pa nga natin alam eh kung guilty or not guilty ang isang tao. Bakit hinihingan nyo agad ng restitute? Okay, I am not for Saldico dahil alam naman nating lahat, kahit ako personally, naniniwala ako na malaki ang kinalaman niya dito sa korupsyon na ito. Kailangan niyang managot din. Pero di ba, korte lang pwede kasing magsabi kung guilty itong si Saldico. At kung guilty siya, kailangan niyang ibalik yung mga kickback o nakaw na kinuha niya. Korte lang din ang magsasabi kung magkano. It is not you, John Vic. It is not the DOJ. Lalong hindi ang ombudsman. Di mo papel eh, Naiintindihan di ba? mo? Kahit na si Bangag na masakit yata yung puwet, hindi rin siya pwede magsabi. My God, pero kayo may mga tama. Nakakaloka. Yan, Tama naman talaga yung sinasabi ng babaeng maganda na to. Parehong may mga tama. Talagang kung saan yung hindi sa batas, hindi angkop sa batas, nandun sila. Talagang umano na no, 'di ba? Nasa na ba yung utak nila? Nasa paa na. 'Di ba? Eh lahat ng mga bawal ginagawa na nila eh. Kaya nga yan ang problema ng bansa natin eh. Nagbebendalo na sila. problema nila. Ito Admar. si
Mr. Jason Sa magsasalita po sa interview diyan sa kanya, no? Tungkol sa yun nga sa legacy na magiging legacy ng gobyernong ito. 'Di ba? Tatatak sa atin sa utak natin kung anong legacy. Panoorin po natin ang video ito. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Nitong nakalipas na mga linggo ata, nung nakapanayan po ng Bloomberg ang Pangulo, nababahala raw ang Pangulo na baka mabura ang kanyang legasiya, Manong Jay. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, ano ba ang sa nakikita niyo? Wag na siyang wag nang mabahalang wag na mabahalang gobyerno ito, ang pangulo natin. Pangulo nila. Wag na silang mabahala kasi burado na naman. Burado naman na eh. Walang makita. Dahil burado na sa isip ng taong bayan. Ang pagmumukha niya, sigurado. Ang isa lang talagang tumatak sa isip ng taong bayan ay isa siyang masamang pangulo. Yun lang po. Legasiya ng Pangulo? Kasi baka iba yung nakikita nilang legasiya sa nakikita ng taong bayan. Wala nang legasiya. Yung nga, unang itatanong ko sa mga kinaukulan, kina Secretary Gomez, kina Yusek Castro, ano ba legacy ang ayaw niyang mabura? Yan ba yung wala siyang ginawa? Yan ba yung legacy na gusto Wala naman niyang talaga. Totoo, mapanatili na nakawan, kaliwat kanan? Tama. Pandarambong, kaliwat kanan? Tama. Tama rin. Pagsusumaling, kaliwat kanan? Yan ba Lahat legacy na yan, gusto tama. niyang mapanatili? Because kung ang legacy pinag-uusapan niya ay good governance, wala siyang legacy ganoon. Ang legacy, nahaharap tayo sa problema, and yet, ang inuuna ng kanyang administrasyon is the impeachment of the Vice President. Ay impeachment kuno. Pero ang problema, hindi naman talaga impeachment ang ginagawa nila. It is vilifying, sinisira ang pangalan, dangal ng pangalawang Pangulo na dapat sana'y katuwang niya kung tutusin dito sa pagharap ng problema ito, Admar. Hindi naman kasi ang pangalawang pangulo ang sa natin, hindi siya ang kalaban ng gobyerno. Talagang sinisira lang talaga para sa pagdating sa 2028 ma-impeach. Pero pagdating sa Senado, may numero yan. Si Inday Sara, ang ating pangalawang pangulo. Ganyan po ang sitwasyon ngayon. Kaya kung kumukubra sila ngayon ng ebidensya sa pamamagitan ng paggawa nila ng unconstitutional na trial. 'Di ba? Bawal sa kanila yung hindi pala pwede silang maging trial diyan dahil sa Senado nga talagang may trial 'Di ba? Hindi naman talaga si Vice President Inday Sara ang banta. Sa totoo lang sa seguridad ng bansa natin, hindi siya. Kaya dapat ginagawa na lang yung impeachment kung meron siyang malakas at malaking ebidensya na talagang masama para sa taong bayan. Kaso hindi, 'di ba? Opo. At meron namang payag ang anak ng dating presidente, kasalukuyang kongresista ng lungsod po ng Davao, si Congressman Pulong, at nag-real talk siya rito na ang legasiya daw nitong ng kasalukuyang administrasyon ay ang korupsyon, Manong Jay. Tama. Yes, malinaw naman yan Saan ka nakakita na ang pinag-uusapan dito, yun lang hayag, yun lang mga nadokumentuhan, ay 1 trillion na mahigit. Sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon lang nangyari na ang korupsyon sa isang administrasyon ay lumampas sa billion threshold at umabot sa trillion threshold. Whether in dollars, in dinar, or in pesos, Admar. Grabe, talagang nakakahiya, no? At ito ang legacy, walang ibang legacy na maiiwan si Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang, kahit mamatay pa siya bukas, yan ang maalala ng buong mundo. No? Kung paano ginahasa sa pamamagitan ng pandarambong at pagnanakaw ang bansang Pilipinas, ang isang bansa. Opo, ang sabi pa nga niya rito, your legacy is your corruption.
your weakness, your inability to Yung- address yung the kahinaan, simplest no. of problems of every Filipino, and of course, you're being one and only Bangag President, Manong Jay. Talagang wala namang sa Bisaya pa, sa istoryang white cover mo, yun ang kaintang sa atong nasod karon. Yan ang nangyayari po, nagdudumilat na kalagayan ng bansa. At wala pong ibang may pagmamalaking legacy. Ang Nakakahiya para bansang- sa pamilya Marcos at sa mga Ilocano na dapat sana kung meron mang legacy, yung pagtitipid, no? Yung pagiging Dapat nga. modest. Dahil trademark ng Ilocano yan. Pero ang problema, wala hong ganitong ipinakita for the last 4 years ang Marcos administration. Luho, nandyan. Nakawan, nandyan. Kaya nga nagkaroon pa siya nagtayo pa siya ng ICI to supposed to be to investigate, but it was actually to cover the tracks of anong tawag nito, dahil malinaw naman wala naman talagang anong tawag nito, and up to now yan ang problema nila, Admar. Tuloy-tuloy yung corruption, even to the point of corrupting members of the House of Representatives na bumoto sa kasalukuyang impeachment. Unfortunately, that is their problem today. They want to impeach the Vice President, but they don't have the numbers because tinuruan nilang maging corrupt yung mga congressman. Lahat ngayon nag-aantay. How much is the dog in the window or outside the window? Oh. Opo. Yan yung garapalan talaga. Lantaran. Na kalat na sa Kongreso. Kaya nga marami ang gustong mawala na talaga yung institusyon ng Kongreso Dahil nasa kanila talagang pinakakurap. Simula nung magtayo sila ng Quadcom. Doon naghahatid daw ng pera ang Marid kada sa hearing ng Quadcom. Pambayad yan Binayaran nila para lumaban sa at i-din si Duterte. 'Di ba? Yung pera natin ginagamit nila para lang sa panlaban sa sa paninira sa mga Duterte. 'Di ba napakasama, 'di ba? Ganyan yung garapalan. Yan yung sinasabi ni Jason sa na talagang inano nila sa corruption. Nilubog nila sa corruption yung Kongreso. Kasi ayaw nilang ilabas yung laman ng maleta. Gusto nila ngayon yung tinatawag na FLR for future release, pipirmahan ng presidente. Magde-deficit spending na naman sila para pangsuhol dito kina Yun nga. congressman. FLR. So ang ginagawa nila ngayon, they are dribbling the ball. Hindi pa nagagamit Wala sila makuwang numero at hindi nila maisampa ito. Dahil kung tutusin, anong pangalan ito, Admar? Matagal nang naisampa dapat yan sa Senado dahil sinabi nila, kompleto, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient sa grounds. So dapat yan, lahat, wala nang investigasyon na nangyayari. At dapat yan, wala nang hearing. Dapat yan isinampa na sa plenaryo, and the plenary should have voted for it and submitted to Senate for the trial. Ang problema, hindi nila magawa yan. So ang ginagawa nila ngayon, nagkakaroon sila ng mini trial, pero ngayon, pansinin mo Dito sa mini trial, bawal po mag-question ng abogado ni Inday Sara. Talagang sa kanilang lahat pabor diyan sa mga buhay diyan sa Kongreso. Yung Committee on Justice, pabor lahat sa kanila. Bawal ang abogado ni Inday Sara na magtanong-tanong diyan. Kaya nga, 'di ba sabi nga saan ka ba nakakita? Isusupwe naman yung abogado. 'Di ba? Mga congressman na nagsasalita, sina Ortega, sina Ridon, ang sinasabi nila ratings because gusto nilang bumagsak yung rating ng Vice Iba't isama na natin si JJ Suarez. Siya niyang unguna siya yung nasa harapan ng Committee on Justice dyan President. So sinisiraan nila. Dahil wala silang makuha, hindi sila. Mismo si Representative Zamora ng San Juan City nagsabi, ang basis nila for the hearing is the chismis ni Trillanes na Yari. maraming pera sa bangko matagal ng kwento yan na walang katuturan. At sinabi niya yan on live television sa mainstream media. Si Luis Tru naman, kahit ano sabihin niya, nasabi na niya that what they're conducting is not a preliminary hearing. It is a mini trial which is not allowed by the Constitution and by laws. O ano sabi ni Congressman Flores nung kausap niya mismo tapat-tapatan yung mga mamamahayag sa telebisyon at sa radyo? He said he voted against this issue of issuance of subpoena because that is illegal, that is unconstitutional.
mga Mayayari na naman sila dito sa korte. Kapag ito, masisilip na naman sila rito. Wala na. Talagang yung pagka itinuloy mo pa yan sa Senado, harang na yan sa ano. Kumbagay, ka-questionin yan. Unang-unang ka-questionin, yung ginawa nilang pagpuproceed ng trial. Yung mga abogado niya no, ni Inday Sara, pagdating sa Senado yan na agad ang ka-questionin nila eh. Yari ito. Pag sa, at syempre, pinorward na o inireklamo na nila sa Supreme Court yan. Ewan natin kung anong magiging resulta sa ngayon ha. congressman itong matitino. Oh. Wala. Ganyan talaga ang buhay ngayon. Ang habang dinadivert at ang pinakahuling dahil hindi nga sila umubra dito sa vilification campaign against Inday Sara, ay hindi nababagsak, hindi bumababa ang ratings sa katotohanan at sa guli-guli na Tumataas ng pa nga eh. Congressman Ridon at ni Ortega siguro nananatili ang pabagsak na ratings. Ang inuupakan naman nila ngayon yung best friend ng dating presidente, si Pastor Apollo Kibuloy. By way of a court order na walang kalinawan kung paano siya sagawa yung sinasabi ng inspection on the properties. And I do not know, ngayon lang ko nakakita, tagal kong reporter sa Justice and Court na nag-issue ang court ng with no pun intended to the honorable judge, no? Na nag-issue ng order for an inspection on a case on the properties of a case related to human trafficking, no? Kaya talagang mapapailing ka sa nangyayari ngayon to divert the attention of the public para against the flood control scandal corruption, no? Na umabot nga ng 1 trillion at saka itong problema natin ngayon sa langis at petroleum product, Admar. Opo, sabi nga rito ni Congressman Pulong Duterte, quote-unquote sa kanyang statement, Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, the rising of cost of living, and a government that should be working for them, not for itself. Correct. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Sa nakalipas na administration, paano ba nalaman ng taong bayan, Manong Jay? Sa tingin mo, yung comparison natin, kasi parang dito, trying hard ba na, ito yung legacy ko, kaysa dito sa nakalipas na nagtrabaho lang at hayaan ng taong bayan na mag-formulate na, ito yung legacy ng dating administrasyon. Naramdam na hanggang sa kasalukuyan, pinapakita, lalo na nitong nakalipas na kaarawan ng dating Pangulo. Alam mo, ang problema kasi ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, is masyadong obvious yung mga spin kung tawagin nila. So, pag wala kang ginagawa, sasabihin mo, eto yung mga ginagawa ko. Eto yung paninira sa akin. Ang problema, wala ka naman talagang ginagawa eh. Wala kang ginagawa. Parang yan, langis. Ano bang ginawa mo? Pinabayaan mong mag-increase ng doble, triple, yung mga, oil company. Yung sa talagang kasama natin sa may lilinya rin natin sa legacy ng gobyernong ito na si Marcos Jr. Wala siyang nagawa nung oras na magkagyera sa Iran. Wala siyang nagawa at hindi niya nasolusyonan ang sumirit na presyo ng langis. At syempre, kasunod nun, hindi na rin niya napigilan ang pagsirit ng presyo ng bilihin sa mga pagkain, sa merkado. Lahat ng bilihin, tumaas lahat. Yan, lalong-lalo na yung bigas eh. Diba? Hindi niya na, yan. Yan talaga ang legacy niya. Ang pabayaan, ang problema, kung ano man ang problema ng bansang ito, ay hindi niya nasusolusyonan. Ayan ang legacy niya. Panis, di ba? Pinabayaan mo sila. So, anong gagawin mo? Hindi, baka mabura yung legacy ko eh. Wala ka namang legacy iniiwan eh. Ang legacy, ang tao magsasabi nun, ito yung alaalang iniwan mo. Hindi ikaw magsasabi. Ano bang legacy mo? Sa ang tao magsasabi, ang legacy ni Mr. Marcos ay corruption. Nag-iwan siya dun sa panahon niya, in less than 4 years, ang nawala sa gobyerno, napunta sa kawat o sa corruption, ay almost 1.7 trillion pesos. Almost 2 trillion. Ang legacy mo ay nagpapasaka ng pambansang gastusin o national budget na hindi naman kayang kitain ng gobyerno. Nagpasaka 2026 a budget
which is almost 2 trillion short of the revenue that your revenue generating agencies can only come up. So anong gagawin mo? Mangungutang ka. Ang problema, kapareho niyan, ang kailangan mong i-raise is 1.7 trillion. How much have you loaned so far? For the last January, February, March, and April, is only 60 million, a billion. Way past. Bakit? Wala nang gusto magpautang sa iyo eh. Wala kang credit to na eh. Wala nang naniniwala sa iyo sa madaling salita. Oh, so yan ang legacy na maiiwan niya. Unfortunately, for a country like the Philippines, who used to be an economic power in the 60s and 70s, ngayon, bulok tayo. Lamang pang Vietnam na tinulungan natin magtayo ng kanilang mga kasada after the war. No? Lamang na lamang ang South Korea na umiiyak noon at tumingin na sa klolos sa Pilipinas because we have one of the strongest armed forces in the whole of Asia at the time. Opo. So, wala. Anong legacy? Ang legacy mo ay, ako, pwede ko siguro sabihin, ang legacy ni Mr. Marcos Jr. is the continuation of the legacy ng kanyang pamilya na nasulat sa Guinness Book of World Record na korupsyon. Nakawan, Oo, ang darambo. tama. No? Unfortunately, because tama yung sinasabi ng marami, including Congressman Pulong. Ang problema ng Pilipino ngayon, sikmura. Paano siya kakain ng maayos? Paano niya mapapag-aral ang mga anak niya? Paano siya makakapunta sa kanyang trabaho para kumita gayong nagtaas na ang pamasahe? Pinipilit nila kontrolin yung pamasahe. Hindi naman laki ng kontrol yung presyo ng diesel. Kaya nagagalit pati yung mga operators, pati yung mga drivers. So, o sa Bisaya pa, sukwahi ang tanan, no? Sa sinasabi niyang anong pangalan ito? Legacy. Diyos ko, ano ba legacy ang maiiwan mo? Legacy ng addiction? Legacy ng corruption? Yan, Legacy ng nababanggit sexual na, no? perversion? What? Ganyan Tell po. us, what kind of legacy ang sinasabi mong mabubura o dapat mabura? Ayan po, no? Napakinggan po natin ang balitaktakan at kwentuhan at interview kay Mr. Jason Sa. Kaya nga, no, ito ang hirap sa atin. Nagkakanda kuba na tayo sa paghihirap. At yung mga problema natin sunod-sunod na sa bansang Pilipinas. Tapos, ang mangyayari pa, etong Pangulo na natin na hihingi pa ng legasiya kung ano raw ang maiiwan niyang legasiya. Kaya eto, no, Mr. President, unang-una, hindi ho kayo ang magsasalita at hindi ho kayo ang magsasabi kung ano ang legasiya ninyo. Dahil ang magsasabi ng legasiya ninyo, pag sinasabing legacy, ay yung mabubuting ginawa ninyo. Diba? Ang taong bayan ang makapagsasabi at makapagsasalita kung anong legacy ang meron kayo. Diba? Eh kaso, asan ba? Ano bang legacy? Eh negative legacy kayo eh. Wala kayong nagawang maganda. Kaya yung tatak sa utak ng mga tao, masama kayo. Hindi, kumbaga torpe. Masama naman kung torpe. Ibig sabihin na wala kayong nagawang legacy para sa taong bayan. Na maganda ha. Pero ang legacy ninyo, bumubulusok pababa. Kasabay ng trust rating ninyo. Kasama na yung legacy ninyo, pabulusok pababa sa trust rating ninyo. Ganun lang. 'Di ba? Kaya ito, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.